singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Naku po! Naku po! Sino kaya itong dapat nating singilin? Ano? Dapat singilin ng mga OFW na kung saan lumakas ang vlogger na ito. Ha? Lumakas, dumami ang kanyang mga followers, umabot ng 2 million ang kanyang mga followers or more. At papaano kaya lumakas ang vlogger na ito at mantakin ninyo sa isang live daw niya umaabot ng kulang-kulang 300,000 piso ang kinikita po niya sa mga tinatawag nating mga bayani ng ating kasalukuyang henerasyon na walang iba po kundi ang mga OFW. Parang biniktima po niya kayo, mga OFW namin, na napakataas po ng aming tingin sa inyo at kayo ang bagong bayani. Kayo ang tunay na bayani ng ating bayan. Alam po ninyo mga OFW, kung wala po kayo, kung walang OFW ang Pilipinas, mahirap pa po tayo sa mahirap sa Asia. Dahil lamang sa OFW, ang Pilipinas ay tumatayo. Wala naman po tayo talagang malupitan o malakas na eksportasyon kundi mga human resources natin. Yung mga talent natin, the doctor, nurses, engineers, architect, scientists, hanggang sa janitor. Magagaling po ang mga Pilipino. Kaya dito, isang vlogger po, isang vlogger ay biniktima po. Isa siyang conman, isa siyang profiteer. Base po dito, sinisingil na po siya ngayon at sisingilin po natin. Tama po ba yan? Tama po bang singilin natin ang tao na yan na bakit siya lumakas, sumikat at naging popular sa social media? Bakit? Malalaman po natin dito sa video na ito. Ngunit bago po natin ituloy ang ating video, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ayan po ang ating silver play button, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Nakasulat po ang pangalan ng ating Pangulong Duterte sa ating silver play button para wala pong budulan. Walang budulan. Pupunta po tayo ng Davao at ihatid natin ang silver play button na yan. At ang isa pong target natin mga ka-reaction ay makamit yung gold play button, para dalawa po ang may aalay ko sa ating Pangulong Duterte. Kaya wag na po ninyong patagalin, mag-subscribe na po kayo para maabot ko na yung rurok ng tagumpay. Anyway mga ka-reaction, simulan na po natin ang ating video. Sino kaya itong vlogger na ito na masasabi nating niloko niya ang mga OFW, piniraan niya ang mga OFW, at ngayon, ayan, napakayaman po niya. Nasa ibang bansa daw ngayon nakatira. Sino tong vlogger na to? Si Reaction TV page kaya to? Si Banat Bay kaya to? Si Mahardika kaya to? Sino kaya ang vlogger na ito na yumaman daw? Alright, ito. Pakinggan po natin Walang aalis ang umalis sa isang bakulaw. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Naku po, si RJ Nieto pala ito. Magbabagong taon pero dito makikita natin talagang maniningil na ang taong bayan RJ Nieto. Niloko mo ang taong bayan. Ganun ba? Ganun ba ang ibig mo sabihin na Idol Sas? Ganun ba? Si RJ Nieto ay biniktima niya yung mga OFW. Kinuwanan niya ng mga 1,000 pesos, dollars. At ngayon, isang live, 300,000. Kulang-kulang 300,000 pesos. Pakinggan po natin, Yeah. Totoo naman yan, Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. Mo RJ.
Pwede ba yan? Mas okay lang. Jutang Jinina. Jutang Jinina ka. Utang Gina na, RJ. Utang Jutang na loob Jinina. sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka bang konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya Right. extremely rich eh. Yeah. Doon pa lang, sa election pa lang, naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. Di ba? Siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao. Di ba? Totoo naman. Dahil ako dati, admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Mhm. Singilin ninyo. 250,000 pesos sa isang live. Magla-live na lang ako. Grabe naman si RJ Nieto. 250,000 pesos sa isang live. Palagay ko puro mga Duterte yan, mga DDS yung mga nagbibigay dyan. Naku naman, RJ Nieto. 250,000? Sana all. Oh, live na lang tayo. Grabe po yan ha, grabe yan ha. Malupit po yan ha, malupit yan. Grabe. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Mhm. Walang audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga, dahil sa DDS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Di ba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but So, ibig sabihin, bibingo, ano kaya ibig sabihin bibingo dito ni Idol Sas? greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but Yeah. isa pa, bibingo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. Naku po. Malupit pong akusasyon yan. Ha? Malupit pong akusasyon yan. Para kang isang mambubudol. Bago pa pala naging mambubudol, mga ka-reaction, bago pa po naging mambubudol, o bago pa lumitaw na nabudol ang maraming Pilipino kay Bangag,
kay Tamba at kay Palaka, ito pa lang si Tingking Panot, si Tingking Panot pala, ay talagang matagal na niyang binubudol ang kanyang mga followers na walang iba kundi po itong mga Duterte supporters. Kaya naman ngayon, naglaho na yata si Tingking Panot eh. Kasi sino pang manonood sa kanya? Ang mga Duterte supporters wala na. Ngayon, hahanapin ngayon niya yung mga loyalista na manonood sa kanya. Itong mga sinasabi nila mga loyalista, mga Duterte supporters pala. Ang problema ngayon ni Tingking Panot, sa bagay, wala na siyang problema, mayaman na mantakin mo yan, araw-araw magbablog ka, 260,000 pesos ang pera mo. Naku po, mag-live na lang tayo. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, Adrian Nieto. Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Yeah. Diba? Kasabot ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay. Ilang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka. Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Naku po. Dito po sa ating Reaction TV Wala po tayong tinatanggap na bayad kanino man. Hindi po tayo tumatanggap ng mga endorsement lalo na yung mga politician na yan. Hindi ko po masisikmura na papadalhan ako limbawa ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, papadalhan niya ako ng kalahating milyon sa isang buwan, halimbawa lang, siyempre thank you sir. Hindi po ganun. Wala pong ganun dapat ang ating pag-vlog. Lalong-lalo na kung ang ating binablog ay para sa ikabubuti ng Pilipinas, ng ating bayan. Di po ba? Ngayon, kung ikaw ay tatanggap ng pera galing sa mga politisyan, ibubulsa mo yun, na alam mo naman yung mga politisyan na to, yung binigay na pera sa'yo ay ninakaw din. O tama ang sinabi ni Idol Sas, isa kang magnanakaw, isa ka na rin korap. Kasi parang ang ginagawa mo, katulad ng mga bayarang vlogger po, mga ka-reaction, yung mga bayarang vlogger ni Tamba, yung mga bayarang vlogger ng nag-e-enjoy sila sa bayad nila, mga putangin na nila. Nag-e-enjoy sila sa mga bayad. Sino mang nagbabayad sa kanila, yung isang kalbong bakla, pag ginagisan mo ng 1,000, mangangawa na yan. So, akala nila, tumatanggap na sila ng pera ngayon. Marami pong vlogger, kilala nyo sila. Di ba? Tumatanggap ka ng pera. Galing di umano dun sa isang politician. Pero putangin na mo, galing yan sa nakaw. Papakain mo yan sa mga anak mo. Ipapakain mo yan sa pamilya mo. Lahat kayong mga bayarang vlogger kayo. Alam ba ninyo ang pinapakain nyo sa pamilya nyo ay galing sa nakaw? At yan ay galing sa taong bayan. Masisikmura ninyo pupunta sa sikmura ng pamilya mo yung galing sa punyetang nakaw na yan. Mga vlogger kayo, mga walang prinsipyo kayo, mga putang ina nyo. Wala kayong mga prinsipyo. Palalamunin ninyo ang inyong sikmura, palalamunin ninyo ang inyong pamilya. Galing sa kaban ng bayan na ninakaw ng putang inang politisyan na yan na ibinigay sa inyo. At kayo naman tuwang-tuwa sa politisyan na yan at pinupuri nyo siya kahit mali na ang ginagawa. At sinasambapan ninyo siya kahit mali na ang ginagawa. Para lamang sa punyetang perang binigay sa inyo. Hindi ba ninyo kayang lumaban ng patas?
Hindi ba ninyo kayang mag-vlog ng patas? Hindi ba ninyo kayang mag-vlog at maghanap buhay ng patas? Hindi ninyo kaya o huwag kayong mag-vlog. Oh, mang-hold up na lang kayo. Oh, palagay ko mas maganda pa yun na gagawin mo para pag nahuli ka, tsugi ka na kaagad. Di po ba mga ka-reaction? Itong mga uuri ng mga vloggers na to, yan, si RJ Nieto, sabi ni Idol Sas, tsaka ni Madam Maharlika, isa siyang conman, profiteers. Hindi siya patriot. Hindi siya patriot. Hindi ko po sinasabing ako'y patriot. Ang sinasabi ko dito, may nakita akong isang tao sa katauhan ni Madam Inday Sara Duterte, sa katauhan ng mga Duterte, na kung saan wala na akong pagpipilian sa Pilipinas kung mahal na ito, na siyang mamumuno sa ating bayan. Kayo po mga ka-reaction, kung kayo nanonood sa mga bayarang vloggers na to, kahit mapadaan lamang sa feed ninyo, pindutin nyo, i-block nyo na kaagad. Alam nyo na kasi bayaran sila eh. Alam natin, kilala natin lahat sila yung mga bayaran na yan eh. Pag nag-vlog sila, wala namang conviction. Walang prinsipyo. Walang paninindigan. Puro bayad sila. Bayad. Dinaladala pa sila sa Hong Kong. Nagmayabang sila. Nag-vlog sila. Nasa Hong Kong sila. Nasa Hong Kong sila. Oy, mga inutil kayong mga vlogger kayo. Mga inutil kayo. Mga inayupa kayong vlogger kayo. Hindi nyo kayang maghanap buhay ng patas. Hindi nyo kayang mag-vlog ng patas. Hindi nyo kayang kumita ng patas, kailangan pa ninyong buhayin ang inyong mga pamilya galing doon sa nakaw ng mga punyetang politisyan na yan. At kayo naman puri ng puri sa mga politisyan na yan na alam nyo na ang perang binigay sa inyo ay galing sa korupsyon. O anong ginagawa ninyo ngayon? Vlog na kayo ng vlog. Vlog na kayo ng vlog patapos na ang taon. Mga punyeta kayo, pinakain ninyo ang pamilya ninyo galing dyan sa punyetang pera na galing sa kaban ng bayan. Masaya kayo ngayon, no? Masaya ang Pasko ninyo. May bonus kayo sa mga amo ninyo. Hindi nyo kayang mag-vlog at kumita o magtrabaho o kumita ng patas. Kailangan pa ninyong para kayong mga gusgusin at mga pulubing magnanakaw. Nalilimos kayo dun sa mga big time na magnanakaw. O bigyan nyo po kami ng mga big time na magnanakaw sa gobyerno. Ambunan po ninyo kami. Mga punyeta kayo, ambunan niya kayo magkano? 50,000 per month? 100,000 per month? Ang ninanakaw nila, bilyon-bilyon. Tapos, ginugod shot nyo sila sa taong bayan. Puro mga kasinungalingan. Alam nyo naman na sinasabi ninyo, mga puro kasinungalingan. Saan pupulutin ang prinsipyo ninyo, pagkatao ninyo. Pagdating ng araw ni isa, wala nang manunood sa inyo dahil alam nila mga wala kayong dignidad, wala kayong integridad, wala kayong prinsipyo. Dahil kayo mga bayaran lamang. Anong tingin? Alam po ninyo mga kareaksyon. Anong tingin nung nagbabayad sa inyo? Anong tingin niya? Yung nagbabayad na politisyan sa inyo, alam niyo kung anong tingin niya sa'yo? Kung isa kang bayarang vlogger, ang tingin niya sa'yo, tae. Ang tingin niya sa'yo, walang prinsipyo. Ang tingin niya sa'yo, walang kwentang tao, kaya kanyang bayaran, kaya kanyang bilhin. At magsinungaling ka ng magsinungaling para sa kanya, punyeta ka. Di po ba mga ka-reaction? Tama yun? Akala ng mga vlogger na to, pinupuri sila halimbawa lang, binabayaran sila ni Tamba, example lang, binabayaran sila ni Tamba. Akala ba ninyo gustong-gusto kayo ni Tamba? Akala ba ninyo kaibigan nyo si Tamba? Akala ba ninyo, pag bumaliktad pa kayo, balang araw, bumaliktad kayo, nilabanan yan, lahat kayo, tsugi kayo. Kasi kilala niya kayo eh. Kilala niya kayo, binabayaran niya kayo. Kaya tingnan mo si Tingking Pinoy, tahimik na lang. Hindi siya pwede pumunta kay Sara Duterte. Di ba? Kasi tama ang bayad niya. Hindi siya pwede pumunta kay Sara Duterte ngayon. Kating-kating na siya, gusto niya mag-Duterte. Wala na, tapos na. Pinalsakan na ng pera ang kanyang bunganga, Di po ba mga ka-reaction? Tingnan po ninyo ito mga ka-reaction. Tingnan nyo ang nangyayari sa mga bayarang vlogger na to. Yung mga nagbabayad sa inyo, yung taong nagbabayad sa inyo, ang tingin niya sa inyo, tae. Bayad kayo, binili niya kayo. Kami hindi. Subukan natin si Sara Duterte. Maging traidor ng bayan. Umalpak. Totoong nagnakaw. Totoong nagkasala sa ating lipunan. Kami mismo ang babanat sa kanya. Ganon dapat yun. Hindi yung tao.
Hindi yung tao ang sinusunod mo dito. Ang sinusunod mo dito kung ano yung benepisyo, kung ano yung interest ng ating lipunan, ng ating bayan. Yun ang tamang pagbablog. Kaya lang naman natin binablog ang mga Duterte kasi nakita natin sa kanila na mas mabuti silang mga leader kaysa sa mga punyet, ang mga durugista, bangag, magnanakaw, mga traidor sa ating lipunan. Paggawa. Yeah. I'm really, So, alam mo yon parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. Yun ako naman. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Di ba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. yeah. You will never ever enjoy whatever success you have, True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Okay, Alam ko yeah. na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng presidential assistant. Yeah, USEC niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, Nagpatay na nga ng barong yun eh, kay Abel. nagpatahi ka na ng barong RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral. Hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, Wow. hindi po pwede yan bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa. Kasi ganito po yan eh. Itong mag-asawang Marcos Jr. at si Lisa Araneta Marcos. Tapos na si RJ Nieto, nagamit na nila. Lahat ng demand ni RJ Nieto noon, na nung kampanya pa, may interview niya yung mga anak niya, ganyan, gusto niya, ganun. Pinagbibigyan siya ng mga mag-asawang ito.
Nung nanalo na sila, lahat ng mga gusto ni RJ Nieto, syempre hindi na pwede. Tapos ng trabaho mo, Brad, gamit ka na, bayad ka naman eh. Ba't ang dami mo? Di po ba mga ka-reaction? Oo. Hindi niya kilala si Lisa Araneta, di ba? Oo, hindi naman matapobre yan. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan. Hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya kung gusto mo. Pag-usapan natin yung sa kaso ni Jover later kasi Ang dami nakikinig. Ang dami Yeah. nakikinig mahinam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Go. Oh. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam niyang patola ako. No? Patulan na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi raw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Oh, meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako at kumain ako, nag-scavenge ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika. Oh, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan na kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan pa natin kay Jover, hindi masyado detalyado, no? Kasi mga Hindi ba? kababayan, nung first time talaga kaming naikwento na namin doon sa unang vlog namin kasama si Alam mo yung ano po mga ka-reaction, puputulin ko lang sinasabi ni Madam Marlica. Alam mo yung tipong, alam mo yung ginagastos mong pera, alam mo yung pinanggalingan ng yung resources sa buhay, pinanggalingan ng pera mo kung ano man yan. Alam mo yan galing sa mga tao na ang interes at intention sa ating bayan ay saktan ng ating bayan. Ha? Ngayon, ikaw na punyeta kang vlogger ka. Ha? Ikaw punyeta kang vlogger ka. Sino man kayo? Alam ninyo ang pinagbabayad sa inyo ng mga inayupak, mga animal na politisyan na yan, hindi galing sa bulsa nila, at alam ninyo ang intention nila ay gamitin kayo sa personal nilang interes at hindi po sa interes ng mga Pilipino at ng bayang Pilipinas. Kayo naman, magpapabayad kayo ng 30, 50, 100, 500 or maybe 1 million pesos per month. Depende yan sa kasikatan mo, depende yan sa channel mo, depende yan sa galing mo. Di po ba mga ka-reaction? Tatanggapin mo ngayon yun. Ipapalamon mo sa sarili mo, ipapalamon mo sa mga pamilya mo, i-enjoy mo yan, uulitin ko na alam mo naman ninakaw ng punyetang politisyan na yan. At nakakatulog ka ng mahimbing habang ang ating mga mamamayan ay nagugutom, walang magandang gobyernong gumugobyerno sa kanila, at ikaw ay patuloy ka pa rin. Sinisira mo si Madam Inday Sara, sinisira mo ang mga Duterte. Alam mo, kabayan, alam mo, punyetang vlogger ka, sinisira mo ang Pilipinas.
Roy at saka kasama si Mother Pebbles. Tulog na kasi sila, in-invite namin sila pero tulog na yata yung dalawa. So, or busy si Mother Pebbles. So ngayon, napag-usapan na, kasi to be honest with you, ay, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, yung syempre, bago pala tayo magkakilala, meron akong konting duda na baka, okay, baka ito si Sas, pakawala ito ni Taning. May ganun akong tingin. Hindi naman ako masisisi. Yeah, pero kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na. Pero nung napatunayan ko na, your friendship ay sincere. Noong kinuwento mo yung tungkol kay Jobber, nung nasa kotse tayo, papunta tayong Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers. Kasi we're like, almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayong dalawa, we're like, this is historical. Ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito si Jover nag-counter demanda. Ang demanda niya is... Alright, palagay ko magpa-part 2 po itong video na ito. Hintayin po ninyo yung part 2. Maganda po ang kanilang mga palitan ng mga ideya dito at marami pa po silang pasasabuging mga expose. Kung magkakaroon po tayo ng pagkakataon, ipaparto ko po to. Dahil kailangan nyo singilin si RJ Nieto. Tama, si Madam Sastrugado. Mantakin po ninyo yan, mga ka-reaction. Mantakin ninyo yan. 260 to 300,000 pesos kada live. Kada araw. Na galing sa mga bulsa ng mga OFW at mga followers nila na mga Duterte supporters. Yun na lang po. Kaya ngayon, wala na RJ Nieto. Sinira niya ang kanyang buhay. Di po ba? Paano ka maglalakad sa daan yan? Ang tingin sa'yo, tae. Ang tingin sa'yo, walang prinsipyo. Ang tingin sa'yo, walang paninindigan. Ang tingin sa'yo, walang pagmamahal sa bayan. Isa kang conman, isa kang budol. Anyway, mga ka-reaction, bago po tayo magtapos, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po, subscribe po tayo sa ating channel para maabot ko na po yung rurok ng tagumpay. Na madala ko na po. Ito po yung silver play button natin. Ito. Ngayon, para madala po natin sa Davao yan bago po mag-May 2025. Ang pangarap ko po yung makuha yung gold play button. Marami nagsasabi dyan, gusto lang niya lumaki ang kanyang channel. Ay, gusto, okay lang yan. Kahit anong sabihin ninyo, wala akong pakialam. Basta ako, gusto ko kung ano yung gagawin ko. Di ba? Ano man ang isipin ninyo sa akin, wala akong pakialam. Basta ako, Duterte supporters. Purong-puro tayo, Purong-purong Duterte. Dahil ang Duterte, purong-purong paglilingkod dyan para sa ating bayan. Duterte. Yun po. God bless the Philippines. Shukran. RJ Nieto, isa kang ganun. Wala akong paalam sa'yo.